For today's video kakadwa, i-check natin yung motor natin na NMAX na si Matmat kasi sobrang ingay niya na. Tara! So balik kakadwa, nandito na tayo kay Matmat sa ating motor at paparinig ko sa inyo kung gaano kaingay yung ating motor at mamaya i-check na rin natin tong panggilid kung dito ba nanggagaling. So check na muna natin, panda rin natin at pakinggan ninyo kakadwa. So bale na po kakadwa, mandar na yung ating motor na si Matmat at pakinggan nyo po mabuti yung ating motor at nakakatakot po yung tunog niya, para pong mababaklas na po yata yung makina, pero hanapin po natin kakadwa kung saan nanggagaling yung tunog. Pero pakinggan nyo muna kakadwa. Kakadwa, yung tunog ng ating motor na si Matmat. Kasi nung mga nakaraang araw, napansin ko na medyo maingay yung ating motor kakadwa. Ang unang suspect ko pa nga po dito sa ating motor ay dito banda sa kanyang magneto, kasi meron siyang konting ingay na parang kumakalansing. Pero pagkalipas ng mga 2 to 3 days, yung motor natin bigla na lang lumakas yung ingay. At ang aking suspect naman kakadwa ay ito namang panggilid niya, kasi dito natin naririnig yung ingay na naririnig natin sa ating motor kakadwa. Yan po, ayan. So ngayon kasi ang balak natin dito kakadwa, dadalhin natin to sa Yamaha Center, kasi nagkaroon na rin yung motor natin ng ng engine indicator. So umilaw na po yung engine indicator na po sa may screen panel po ng ating motor. So hindi naman po natin ito may biyabiyahin ng ganito, kasi baka mamaya may bumigay dito sa panggilid niya. So ang gagawin natin kakadwa, susubukan natin baklasin itong panggilid. So tara kakadwa, sinubukan natin baklasin yung ating panggilid, pero hindi kaya ng ating tools, kasi yung ating yan, yung screw ay nabibilog na, kaya hindi na natin siya pepersen, kasi wala naman tayong impact screw. Kaya dalhin na lang natin siya sa malapit na shop dito sa amin. So dalhin na muna natin doon yung ating motor kakadwa. At yun nga kakadwa, nakapunta tayo sa isang malapit na shop at pinabuksan natin yung panggilid ng ating motor. At nakita natin na wala namang problema sa ating CVT. At kaya nagdesisyon na lang tayo na ibiyahe yung ating motor kahit medyo maingay yung makina. At ito nga kakadwa, at nakaabot naman dito sa Yamaha Center si Matmat. At ito nga, dumating tayo at may nabutan tayong nagpapagawa na Aerox version 2. At yun nga kakadwa, at ito na nakasalang na si Matmat, at siya na yung aasikasuhin ng mekaniko. At yun nga kakadwa, chinecheck po ng mekaniko yung ating motor kung saan posibilidad nang gagaling yung tunog. At sabi niya sa akin kakadwa ay kung hindi sa loob ng makina, baka sa may bandang head lang yung pinaka-bearing niya sa head, at i-check niya nga daw po. Pero bago ang lahat kakadwa, i-check na muna yung odo, at saka tinitingnan niya pong mabuti kung saan talaga nanggagaling yung tunog. Ayan po yung ating mekaniko. Ayan. So ngayon, binaklas niya na yung ating panggilid, at sinabi ko nga sa kanya kakadwa na wala namang problema yung panggilid, pero susubukan niya pa rin tignan para mas sigurado. Ayan po yung ating mekaniko. So bali ito nga kakadwa, nabaklas na yung cover ng ating CVT, at chinek na rin ng mekaniko yung ating CVT ay wala namang problema. At ito nga, isusunod niyang i-check yung ating bandang dito sa radiator, kasi nandoon yung magneto ng ating motor. I-check niya kung umaalog, baka doon naman nanggagaling yung ingay na naririnig natin sa ating motor. At tingnan niyo po mabuti, yung ating radiator ay napakadumi na. Yan po. Hindi po yan nalilinisan, kaya naging ganyan yung ating radiator. At syempre yung ating motor ay nalubog sa baha nga po, kaya naging ganyan yung ating radiator. So yan nga, binabaklas nga ng mekaniko yung radiator para masilip niya yung pinakapan ng
magneto at i-check niya po kung doon ba nanggagaling yung ingay na naririnig natin sa ating motor. Ayan, tingnan niyo po, chine-check niya pong mabuti. Ayan. So ganyan po yung diskarte ng ating mekaniko. Hindi po siya basta-basta nagbabaklas kung saan-saan. Iniisa-isa niyang i-check para pag nagbaklas siya ay sinisigurado niya na doon talaga nanggagaling at yun talaga yung pyesa na kailangan palitan. So yan po yung ating mekaniko at nakikita naman natin na mahusay naman siya, wala naman tayong masasabi kakadwa. So mukhang wala namang problema sa CVT at sa ating magneto, wala naman siyang napansin na doon nanggagaling yung ating ingay na naririnig natin sa motor. At ang sabi niya sa akin kakadwa ay babaklasin na lang nga niya yung play rings ng gilid ng ating motor para mas makita niyang mabuti kung saan talaga nanggagaling at para ma-check na rin niya yung head ng ating makina dito sa ating motor. At yan nga po, babaklasin niya na po. So yun nga kadwa, nabaklas niya na yung gilid ng ating motor at yan nga po napansin natin na yung ating loob ng ating motor ay kinakain na po ng kalawang. Nakita na rin po natin na kinakalawang yung gilid ng ating tangke. At ito nga po, sinumulan niya na pong baklasin yung ating cylinder head po ng ating motor. At i-check niya po yung pinaka bearing po nun. At baka yun lang po daw yung sira ng ating motor. Ayan po. So yan nga po at medyo nahihirapan po yung ating mekaniko sa pagbaklas ng tornilyo dito sa may head niya kasi first time lang po nabaklas yung ating motor. Simula nung nakuha natin ito, nasa 2 years and 6 months na po siya. Ngayon lang po nang pabubuksan yung cylinder head po ng ating motor. Ayan po. At ito nga, natanggal niya na yung mga tornilyo at tinatanggal na lang niya yung nasa head niya at i-check niya mamaya yung bearing kung yun niya, doon niya nanggagaling yung ingay. Ayan po. So bali nabaklas na po yung cylinder head ng ating motor at na-drain na rin niya yung coolant at ito nga yung nakitang diferensya ng ating motor kakadwa at ito nga yung bearing talaga na sinasabi natin at ang tawag daw po dito kakadwa ay clamp bearing. Ayan po. So ayan po talaga yung sira at mabuti na lang merong parts na stock si Kuya Mekaniko at ito nga po at papalitan niya at para pag naikabit, itetesting natin kung okay na po yung ating motor. Ayan po. So yun nga kadwa, naikabit na po yung clamp bearing at binabalik na rin po ni Kuya Mekaniko yung head ng makina ng ating motor. At syempre dahil na-drain natin yung coolant, magpapalit na rin tayo ng bagong coolant at kailangan na rin siyang palitan kasi lumang-luma na. Simula noon pa hindi pa tayo nagpalit, kailangan na natin siyang palitan at yon at binabalik na po ni Kuya yung mga tinanggal niya sa ating motor at ayan po. Yun nga kadwa, naikabit na natin yung clamp bearing ng ating motor at yun nga po yung problema ng ating motor kaya maingay yung sa may makina niya. So bali hindi na natin na-vlog yung pag-uwi natin dito sa ating bahay at ito nga nandito na tayo sa bahay at wala namang ibang problema sa ating motor kakadwa, yun lang talaga yung clamp bearing niya. Dito sa may CVT niya ay although may problemang konti pero kaya na natin solusyonan yan. So tetestingin na natin yung ating motor na pinagawa sa Yamaha Center. So ipaparinig ko po sa inyo yung tunog niya ngayon at hindi na po siya maingay. So bali ito nga kadwa, napandar na natin yung ating motor at pakinggan nyo po yung kanyang tunog at medyo tumahimik na po siya kadwa, pakinggan po natin.
So nawala na po yung tunog helicopter ng ating motor kakadwa. So hanggang dito na lang po yung ating video. At bago ko tapusin po ang ating video, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na po. At kung hindi ka pa po naka-follow sa aking page, i-follow na muna na yan kakadwa. At see you on next video. Peace out.